Ano yung Mindanao? Part 2. Naon sa maning live kinaputol man. Golden Valley ni Marble. May Barangay Paraiso. Alas 4:30. Hi chick. Hi chick. Hinumdum ta sa atong kaagi. Noon daghan na pud tay mga gibati, kitiguang na. Mag 17 ako taud-taod. Kana mag birthday nang usa 66 na na siya. Sa March 21. Sa kusubon. Mag-vlog tarong kuan. Reflection. Oh, niabot din yung mga magan. No? Kaya namdubra ko sa nako ka amigo dito sa Luzon. Ingon siya nga. Pare, oh, parang hindi pare yun eh. Sabi yan. Ano yung Mindanao? Gubat. Gubat daw. Ibig sabihin parang forest. Silunggo bukid. Hindi niya nasubukan ang Mindanao. Napakayaman to eh. Diyan sa bundok ko sa likod. Dun. Tampakan. Malaking deposit ng gold, copper, silver. Lang parang ayaw na mga community na buksan dahil marumi, contamination. Dito naman sa kabila, dyan lang o dyan. Bali ito Barangay Paraiso eh. Diyan oh. Diyan sa kabila. Ano yan? Boiling water ang lumalabas. Parang hot sulfur spring. Pwedeng maligo doon. Hot. Kikita mo paligid. Boiling ang kanal. May lumalabas na mainit na tubig. Sa Surigao din may gold. Tsaka walang gutom dito. Daming pag masipag kang magtanim ng mga pagkain, tumutubo yung mga putas. Walang gutom dito. Kaya lang sa abundance ng Philippines, ang mga leaders kampante lang na mabubuhay kahit magloko sila. Ulitin ko, kahit magloko sila, mabubuhay ang Pilipino. Yan tinatawag na resilience. Matibay ang sikmura. Yun nga, dumating ang mga magan dito, Catholic. Roman Catholic. Ako yata bininyagan ako sa Roman Catholic. Nung lumaki lang ako, may influence na evangelical, ganyan. Nevertheless, basta may cross. Kahit na yung
mga nagpapakita ng yung mga tinatawag na theophany, actual presence of God experience mula sa Saudi. Mayroon doon yung mga Holy Bible prophets, biblical times, at sa tanong nawala si Jesu Kristo, nagpapakita siya sa mga tinatawag nating mga church builders ngayon, later days. Kaya lang yung iba malisyoso, greedy, gustong umangat, may mga lust of flesh, lust of the eyes, and pride, gaya nung kasalanan ni Eva at saka ni Adan. Ang sarap balik-balikan yung doon tayo sa Danau. Akalain mo yung lolo ko na yun sa tuhod nagpipista dito sa Mindanao, ang mga Magan. Every year nagpipista yan since pre-war, post-war, Second World War. Noong 1958 pinanganak ako, the same day, kaya nagka-birthday kami pareho. At bininyagan ako na Reuel from Exodus chapter 2 verse 18. Yan. Wala na yun. It doesn't matter, no matter what. Pero pag sinuri mo pala, father-in-law of Moses siya, ang Reuel. Kaya ako ang first Reuel, second Reuel yung anak kong panganay, third Reuel yung aking bunso. May fourth Reuel ngayon, yung apo kong lalaki na 8 months old. Pinangalanan namin sa aking kapatid na pumanaw. Next to me, I was next to him, si Delver. Namatay siya mga 2 years old nung napanganak na ako dahil sa pneumonia, bronchopneumonia. Kaya pag may measles, ngayong summer maraming measles, tatamaan tayo ng bronchopneumonia, kaya hospital talaga. Doon tayo sa mga doktor. Huwag tayong masyadong kampante. Trust our doctors, physicians. Taas ang edukasyon ng Philippines, high standard. Kaya lang yung iba, mga professionals, nawala ng GMRC o puno ng GMRC. Deceptive people, wealthy and hostile. DPWH, yung iba naman GMRC, politicians na aywan ko, nagsisimba, pero kagaya ng GMRC na governor, mayor, representatives, and contractor. Anong kinakanta mo na? Dito tayo sa Golden Valley Memorial Gardens, Porok, Barangay Paraiso, sa may Matulas. Mga 4:45 to 5 na. Quarter to 6 na pala. Almost 6 o'clock in the evening. 4th anniversary ng aking papa. Nakikita ko minsan pag naglakad ako, naka-video ganyan, may mga camera, pati picture ko parang Basilio Magan ako para yun, pati yung mga ulo ng aking mga pamangkin, sila pati anak ko, mga ulo nila hugis ng ulo, Basilio Magan din. Pati yung aking mga pamangkin, sila Bobet,
Si RJ Basilio Magan din ng hugis ng kanilang ulo. Daming pumupunta ano. It's a good, hindi naman umulan, kaya bisita ng bisita sila dito. They also offered prayer for their demise. Ano kayong pamilya to? Yan ang tama na salita ng Bible. Eh tayo ay makaranas ng like our forefathers. Generations come, generations go. Only God knows. Buti nagdala ko ng upuan. Malaking bagay. Dahil may pilay na tayo sa likod. Hindi pwede na. Prolong standing, prolong sitting, no squatting. Medyo marami na tayong nararamdaman. Marami ng bawal. Bawal tumalon. Mag-birthday na pala si mama oh. Tianson family to from Dao Capiz. Ano ito, masalimutin ang travel nila eh. Yeah. Galing hindi ko alam, may barko doon dati from Panay. At saka ewan ko kung paano ang navigation nila, basta Cotabato City daw, and then walang motor na bangka from Cotabato City dadaan ng Rio Grande de Mindanao yata or something, or lake, basta umabot sila ng Lutayan eh. Doon naglakad sila papuntang Marbel. Aking lolo, mga Panday kasi yun eh, Panday carpenter. Eh napansin nga ng government na malaking opportunity sa Mindanao, malapad, walang nagko-cultivate, kaya in-invite yung Luzon, Visayas na pumarito sa Mindanao, kaya dumami ang tao dito. Pero with due respect, ang nauna dito mga Manubo, Tiboli, Blaan, yeah, sa Maguindanao, mga Tiroray yata nauna. May nauna na dito. Grabe ang civilization, masalimuot. Manood kayo sa aking vlog ha, Papabot Journey Vlog. Yung Papabot Reality Vlog ko wala na. Siguro maraming ayaw makinig, kaya they don't want to be righteous. They prefer to continue their stubbornness and illegal activities.
Yung una kanina ba, bakit naputol bigla? Ang caretaker dito, 1989 pa daw siya dito eh, from Palimbang. Nakapag-asawa siya ng pangalawang anak, asawa, 3 anak niya. First wife niya, may 5 anak siya. Grabe din ang grasya ng Panginoon bawat isa sa atin. Kaya we have to be grateful, be thankful. First, when you wake up in the morning, you should be thankful that there is God who woke you up, or else balik ka sa Kanya. Balik ka sa Kanya ng maaga. Yan na, kanya-kanya ang takbo ng buhay. Cute-cute kung may bata, no? Wala akong apo dito eh, malayo. Mayroon doon, naiwan, busy sa tablet. Alam mo, araw-araw ko na remember yung aking magulang. Wala yata yung pinanganak ako hanggang ngayon. Everyday pumapasok sila sa isipan ko. Si Papa masipag, matahimik, at parang action speaks more than words. Hindi siya lumalabas sa balat na ganun kadali. Kaya lang natatakot si Mama minsan pag si Papa na ang ano yan, parang blown up na attitude, nagagalit siguro ganyan, o may reaction na violent sa mga nangyayari. Natatakot ang Mama kasi alam niya si Papa parang all or none, kaya ayaw din ni Papa na umabot sa ganyan. Kaya pag may ginawa siya, tama talaga. Ewan ko, personally, kung may nalalaman kayo, suriin nyo rin sarili nyo, huwag kayong mag-judge. Ganun lang, basta perfect parents ang dalawang to. Ha? Hindi sa kanila, wala din tayo eh. At hindi ako naging doktor. Walang may nagtulong sa akin para makapag-aral. I am full scholar, Perential scholar. Salamat naman. We have to accept na talagang everything has to end. According to the Bible, sunugin daw ng Panginoon ng mundo. Kaya tama tong verse nila dito eh. Pag alam mo ang Holy Bible, ayan oh, tingnan mo. Matthew chapter 6 verse 33. Unahin ang God, unahin ang Panginoon. Yan, ganun din ako. Matagal din akong mag-react, but I warn everybody na pag ako ang mag-blow up or something like I disagree, medyo
precaution lang. Ang personality ng tatay ko nasa akin. Mabait pero mapanganib pag nasubukan. And nevertheless, we pray for a good life and sober kind of living. Spending time here. Very solemn place. Solemn as in. Yeah, marami nang nagbisita eh. Sabay-sabay kami alas 4 eh. Nagsidatingan sila.